Hello, magandang umaga sa inyong lahat, ano. Shoutout muna tayo mga men. Ah, Sino ba yung nagpapa-shoutout sa akin? Mhm. Wait lang ha. Si Sir Ros Bandorio, alam ko po na shoutout ko na kayo. Pero pa-shoutout po, sabi gano'n ni Sir, di mo po kami na shoutout last time. Hindi po ba? Alam ko na shoutout ko, pero gayon pa man. Hello po, Sir Ros Bandorio. Ras Bandorio. Tapos sa wife niya daw na si Ma'am Katrina Beltran. Hello, salamat po sa inyo. Tapos si Sir John Michael Huko. Huko ba to, Sir? Juco. Pa-shoutout po at sa misis daw niya na si Ma'am Jenaline Huko na napakasipag sa gawaing bahay at maalaga sa anak namin. Siya po kasi ang naiiwan pag nag-onsite po ako. Pag nagka-work at home din po ako. Very hands-on dyan sa mga anak namin na si Athena. Sa anak namin, hindi pala mga anak. Isa lang, si Athena Sofia. Pa-shoutout din po sa anak namin na si Athena Sofia na laging nag-ask sa akin kung bakit daw kayo nakamask. Lagi ko sagot, may work po kayo sa labas. Oo, totoo naman yun, Athena Sofia. Kasi si Bungo ay dito lang sa YT. 'Di ba? Sa tunay na buhay, si Vito Lazatin. Ay, shout out Sir Alex Mabella. Vito Lazatin. 'Di ba? Sino pa ba? Magpapabate. Wala na ba? Anyway, so yun lang po muna. Kung may na-miss ako, PM na lang po kayo uli sa akin. Anyway, so bago tayo, oy, may update kay Tito Norms. May update kay Tito Norms. Bago do sa update ni Tito Norms, no. Dito muna tayo sa pinagdaanan ni Sir MG. 'Di ba na pag-usapan natin kahapon na tila nagkamali yata yung CIDG sa paghuli sa kanya kasi yung kaso ay na-dismiss na. So ito, nung isang araw, ito yung pinost nyo. Nasa Napolcom ako bukas. So kahapon ito, no? Si IDG Laguna, magkakaintindihan tayo bukas. Pero hindi po ako magpapaareglo. Hala. Huwag nyo nang ipilit. Kasi lalo ko lang dadagdagan ang reklamo sa inyo. Imagine niyo pulis kayo, tapos hindi kayo marunong man lang mag-fact check. Ano yan, basta na lang kayo may ipipresentang papel, 'di ba? Kahit 2025 pa 'yon, dismiss na 'yon. O hindi nyo alam, 'di ba? Bukas dala namin ang document sa Napolcom. Ang saya mo pa kanina, 'di ba? Ito kasi ang problema. Alam mo, sometimes, no, pag nagawan ka ng mali, madali lang naman talaga magpatawad. Sa totoo lang, madali naman magpatawad kung ikaw ay maayos naman, ano. For example, police ka, magsaserve ka ng warrant. Magandang hapon po, Sir MG. Sir Mark Jason, Warnakulahewa, kayo po ba to? Magpe-present lang po kami ng warrant. 'Di ba? Kung gano'n naman, sasabihin ni Sir MJ, teka, let me check. Tatawagan ko muna lawyer. Ay, sir, dismiss na po. Ay, ganun po ba? Walang problema. Pero yung siguro, maangas-angas pa yung dating, sometimes, no? Hindi. Ito po yung warrant. Asan ang anak nyo? Asan ang anak nyo? Ito po yung warrant. Siguro, gustong ni sir, mag-project si sir na siya yung may authority, no? Siguro para iniisip niya, siguro mayabang ito si Makagago. Makikita niya ngayon, 'di ba? Na hindi ko siya sasantuhin. Siguro ganun yung pananaw niya. Ang problema, sablay. Kuryente. 'Di ba? Mahirap nga naman bawiin 'yun, lalo na kung nakapag-angas-angas ka na doon.
feeling ko ito si Sir MG mabait naman to siguro eh. Kung halimbawa nanay yung napuntahan, di ba? Nanay yung napuntahan daw eh. Hello, shout out po, ma'am na nanay po ni MG. Kinuwento po kasi ni Sir MG, nanonood po kayo sa akin. Okay lang sana kung ano eh, siguro, madam, nandyan po ba yung anak nyo, si Sir Mark Jason Warnaculahewa? Magsaserve po kasi sana kami ng warrant. Hindi naman siguro, ano yun eh, no? Hindi naman siguro siya mahirap gawin. Siyempre, baka, iniisip ko din naman, baka siguro, gusto nyo iparamdam na pantay-pantay, ano, na wala kayong sasantuhin. Ayun nga lang, di ba? Namali kayo ng inangasan. Di ba? Nakakaawa talaga itong bansang to. Imagine niyo CIDG ganyan gumalaw. Grabe, still in disbelief. Paano na mga taong hindi afford na abogado? Ano to, kulong na lang? Bahala na? Grabe. Di ba? So, maraming salamat, Commissioner Kalinisan. Dami rin kasing talagang Pinoy. So, ito yung document, no? Ayon sa pag-e-examine ng ating forensic analyst. si Sir Danilo Manahan. Napag-alaman ko, ayon dito sa observation, itong papel na to, itong na-dismiss na to, ay si Sir Nico David ata ang kaaway niya dito. Kasi kung maaninagan mo dito, men, ito, wala naman nagsabi sa amin, no? Kaya lang kinapa kasi ito ni Sir Danilo. Kasi kung makikita mo dyan, i-zoom nga natin. Tinakpan Salvador. Salvador. Kasi alam ko, Salvador yata yun ni Nico David. Salvador Nico David, something like that. Kaya si Nico David ito. No? Then nakalagay dito, nevertheless, defense counsel manifested that the parties have already amicably settled this case. So, na-settle na pala. The public prosecutor likewise manifested that the private complainant already executed an affidavit of desistance. No? Kaya yon permanently dismissed na. So nag-file na siya ng affidavit of desistance. As prayed for the defense counsel, the cash bond posted by the accused Mark Jason Roger L. Warnaculahewa in the amount of 48,000 under official receipt, blah, 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 dated 7 October 2020 is hereby released on favor of the said accused. Diba? Na ito na nga yun. Bail yung 48,000. Bail pala yun. Cash bond. So yun, ito yung papel, no? Ayun lang. Yun lang ang ating naging problema. Na kuryente ang CIDG. CIDG Laguna, ayan naglabas na ako ng katibayan sa ginawa nyo sa akin today. Dismissed, di ba? Napakalaki ng funds nyo, hindi kayo marunong mag-check. Babalikan ko kayo, sisiguraduhin kung may mananagot. Diba? Well, shit do happens Diba? Kung hindi mo rin naman, kung may kakayahan ka naman na katulad ni Sir MG na panagutin yung mga dapat managot, magandang gawin. Diba? Sa bagay, hindi naman lahat ng tao ay may oras at pera para mapanagot ang dapat managot. Pero okay din ito. At least magkakaroon ng pag-iingat sa susunod. Diba? Diyan naman tayo lahat matututo
Although na, let's say, ako yung CIDG, no, sa akin din mo. Siyempre, makikiusap din ako na, sir, sorry na. Magmamakaawa ko, sir, sorry na. Hindi ko po, ano. Ang problema lang kasi dyan, siyempre, ang masarap tuluyan dyan, yung maangas pa no? Habang sineserve yung kaso. Na, hindi ko sinasabing ganito yung nangyari ha, pero, alam ba, hindi, ito yung ano, sumama ka sa amin. May karapatan ka manahimik, bla 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 bla. Hindi, dismiss. Anong dismiss? Dismiss, sumama ka. Yung hindi ka pinapakinggan, no? Bawat salita sa'yo, ganyan lang ng ganyan sa'yo. Kaya tuloy, pagka nakikiusap tuloy kayo na, sir, patawarin nyo na kami, sabihin ni MG. Yun siguro, no? Kung hindi lang siguro mukhang mabait naman to si Sir MG Kung hindi siguro nagmaangas, hindi niya naman siguro tutuluyan to. May puso naman to. Si Sir MG. Ayan na nga. Pumunta na kay Sir Ralph Kalinisan. Ngayon, ito naman ang tingin ko dito. Hati ako Kasi sabi dito, salamat po Commissioner Kalinisan at Napolcom. Hindi lang rin sa akin nangyari to. Marami pang sinuwerte lang talaga ako kasi may pang-abogado ako, kawawa naman yung wala. Yung tipong isa-serve sa warrant pero dismiss na ang kaso without fact-checking. Ayon kay Commissioner, didinig sila sa nagkakaroon. Itong problem, no? May sinabi si Sir MG dito na yung regarding sa media. Bukas tayo sa Napolcom. Saan dito? Parang wag yung wag kayo iiyak sa media, parang ganun. Ito, game yan ha, walang iyakan sa media o kaya naman sorry, panindigan nyo, kabulukan nyo. Sabi ni Sir MG. Ito nakikita kong problem dito Ang mahuhusgahan na naman kasi ito ng mga tao Kasi alam niyo yung last time, no, yung pagkakahuli kay Tito Norms, merong mga hindi magandang naging dulot yun 'Di ba? Parang nabigla yung mga tao. Nakuha ni FLM kasi yung mga simpatya dati na sinasabi na ito ay away vlogger lang. Yung mga hindi nakakaalam, ito ay away vlogger lang. Kaya ba't kailangan ganunin pa daw? So, yun yung sinasabi ng iba. Palakasan, di ba? Kung imimedya naman ito, ini-expect ko na ganun na naman ang narrative ng ibang tao. Yung, nako, pinagana na naman ni Makagago ang pera niya. Di ba? Or nagpabayad na naman si Ralph Kalinisan. Kadalasan ganun kasi. Kaya minsan, iniisip ko, mas magandang wag na lang iayusin na lang yan ng tahimik. Pero kung hindi naman aayusin ng tahimik yan, hindi naman makakapag-send ng message yan sa iba na dapat ayusin nila yung serbisyo nila, di ba? Okay din naman, sige, i-media nila. Wala ganun talaga Kasi may nakita na kasi ako, may nagpasa na kasi sa akin ng post niyan. Isa siyang page Pinost na ng page yan. Then nabasa ko yung mga comment section. Sinabi, yan, pinagana na naman ni Makagago ang pera niya. Nabayaran na naman si Ralph Kalinisan. Di ba, men? Ang makakaintindi lang talaga yung mga talagang sumusubaybay Di ba? Yun lang. Kung ano man yung sige, suporta na lang tayo kung ano na lang yung mangyayari. Inaabangan ko nga rin sa page ni Sir Ralph Kalinisan Pero siguro inisip ni Sir Ralph Kalinisan, mas magandang hindi na lang siguro muna ipubliko. Pero wala 'di ba?
Kasi alam mo na yung nangyari last time. Nagkaroon na ng parang ah, haka-haka ang mga tao na palakasan, 'di ba? Na sobrang ironic na si Tito Norms ang nagsasabi nun. Hindi kasi alam ng tao yun eh. Si Tito Norms yung nagmamalaki na mga bata niya daw yung mga general. 'Di ba? Yung ipapakiliti sa mga tao niya. Wala eh. Ganun talaga. Magaling kasi din magpaawa yung kabila. Tapos ito, tinitingnan ko to. Ano ba ibig sabihin nito? Nako, si Sir Ralph Calinisan, no? Kasama si Manny Pacquiao. Salamat po sa aking bagong boxing coach, ang legend ng boxing Senator Manny Pacquiao. Idol po kita, sir. Salamat po sa mainit na ba't kaya bumisita doon si Sir Ralph Calinisan? Pumunta si Sir MG doon. Tapos, wala akong sinasabi ha, na tungkol kay Tito Norms to ha. Wala akong sinasabi. Malay mo may iba naman siyang business dyan. Diba? Pero yung timing, pumunta si Sir MG doon. Then, nakita natin, pumunta si Sir Ralph Calinisan kay Senator Manny Pacquiao na alam nating may atraso si Tito Norms. Wala lang, siguro coincidence lang ano. Sabay banat ni Sir MG ng ganito oh. May konting update pala ako kay Mangusin tungkol sa mga kaso niya sa Napolcom. Now, ano ba yung alam natin dito? Dito sa sinasabing kaso sa Napolcom. Ito yung uniform niya, di ba? Ng police. Pangalawa, yung mga insults niya kay Sir Ralph Calinisan. Pangatlo, yung issue nila ng bodyguards. Sinilip din ni Sir Ralph Calinisan. Ito yung kasama si Casper. Ayon kay Tita Marbs kasi, yung niya, natanggap na ni Casper daw yung subpoena doon eh. Na nagtatawanan nga kami. Akala ko ba Sir Boyong walang kaso si Casper. Biglang natanggap ang subpoena. At sa July 13 daw, sa Lunes. Sa Lunes yung I don't know, PI yata yon, preliminary investigation. Sa Lunes. Siguro magkikita silang dalawa ni Tito Norms doon. No? Speaking of Tito Norms, update tayo kay Tito Norms, no? Namataan daw, ayon kay Puji News, spotted daw si Tito Norms. Ito yung nakalagay, oh. Namataan si Kulaong aka Norman Mangusin sa Montefino Building, Makati. Ngayon lang, nakasakay sa Black Alphard ba? NOW 5505 na service ng casino. O ganyan nga mga service ng casino. Alulupit. Mukhang dumiretso na naman sa abogado. Baka may bagong consultation package. Parang alam na yata na papalapit na ang exciting part ng teleserye. Abangan na susunod na episode. So ano bang alam natin na kinakaharap nito ni Tito Norms ngayon? 'Di ba? Andiyan pa rin yung human trafficking eh. Wala pang yun eh. Then may mga final si Sir MG, 'di ba? Bagamat na nakapagpiyansa siya doon yung last time, ongoing pa rin naman yun. Then may mga final pa, lalo na yung madami. Yung pina-authenticate sa sa CICC. Then ano pa ba? Yung feeling ko ito tungkol ito dun kila The Kings eh. Yung kila Ma'am Karen Whitmore. Yung itong na to. Yung kinonsulta niya siguro diyan. Speculations ko lang po Feeling ko ito kasi medyo mabigat-bigat yun eh, yung final sa sa Davao yun, men. Davao. Now, ito, no, naalala ko may comment si Sir Alex Pabella regarding dun eh. Sabi niya ganon, sabi ni Sir Alex Pabella, ano yan, madidismiss yan. Ngayon, kung may utang bayaran, ganun sabi ni Sir Alex, kung may utang daw, di daw bayaran, ba't hindi nyo pa ginawa noon yan? Kung kaya, sa tingin ko kaya niya naman bayaran yun eh. Magkano ba yung utang kay Ma'am Karen noon?
2 million yun eh. Kaya ni Tito Norms yun. Ang problema ba hindi nga bayaran? 'Di ba? Yun ang yun ang tanong. Bakit hindi bayaran ni Tito Norms? Tapos ngayon kung kailan masasampahan, sasabihin nyo, di bayaran. Now, ganito naman doon sa mabibigo. Kasi sometimes may mga umaasa na kailangan mahoyo yan. Hindi nyo naiintindihan kasi unang-una may proseso. Kasi may mga nagko-comment doon, ang tagal-tagal niya, hindi mahoyo ganyan puro lang kayo daldal Ano bang gusto nyong gawin? Ipasalvage yan? Kung ang layunin ni ipasalvage yan, madali lang talaga yon. 'Di ba? Wala nang paperworks yon, pero naintindihan nyo kasi ito ay dinadaan sa legal. 'Di ba? Sa legal dinadaan lahat. Kaya medyo may paghihintay talagang gagawin. Now, ito naman yung nakikita ko Sana if ever man na isettle ni Tito Norms yung atraso nila, which is yung 2 million nga na utang, siguro dahil sinampa may fee pa sa abogado yan. Let's say ang babayaran para 3 million, 'di ba? Para lahat ng gastos makover na o interest. Kung halimbawa nabayaran yon at inatras ni Ma'am Karen yung kaso, wag niyo naman din awayin si Ma'am Karen. Kasi yung pagbabayad ni Tito Norms ng pera ay justice na yun para sa kanya. Kasi unang-una kaya naman nagdemanda ay dahil do sa utang or do sa pera na kinuha na hindi na ibinalik. Yun kasi yung purpose nun. Kaya if ever man na makipag-settle at tinanggap ni Ma'am Karen yung settle, intindihin nyo na yun ay form ng justice. Now, kung naisampa na, yung sinasabi ni Sir Earvlog, kung yan ay naisampa na, 'di ba? Magfa-file siguro ng desistance or halimbawa hindi na a-attendan yung hearing, madi-dismiss. 'Di ba? Parang yun nangyari do sa isa, yung kay Ma'am Efa Año Nuevo, na wala namang balita do, siguro na iniisip ko kasi parang siguro sinettle niya yun, binayaran niya kasi yun naman talagang habol pagka halimbawa dinimanda ka dahil sa perang kinuha mo, babayaran mo yun, siguro hindi na inattendan ni Ma'am kasi yun naman ang nakalagay do sa do sa resolution hindi na ina-attendan ng complainant kaya na-dismiss siya doon. Yun yung sinasabi niya nung press ko na wala naman ako niyan, lahat acquitted. Ang acquitted, dumaan sa trial yon at napatunayan na hindi ka guilty. Pero yung iba kasing kaso mo ay dismissed. 'Di ba? Anyway, abangan natin. So, mamayang gabi siguro ito iaano ni Sir MG. Babalitaan siguro. Sana, excited din ako na makaparinig. 'Di ba? May naririnig man akong mga development, Wala kasi sa power ko para maglabas maglalabas nun si Food Genius or si Sir MG. Itong dalawa lang. So mga kababayan ko, abang-abang tayo, Baka mamayang gabi kasi sinabi niya dito bukas daw bukas. As of this recording, bukas. So, mamayang gabi yun. Dahil i-upload ko to umaga Abang tayo mamaya, Kahit ako din, excited na rin Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.